Praise the Lord! Amen. Are you excited? Amen. Sige, sabihin natin, Holy, holy, holy! Holy, holy, holy. Worthy, worthy, worthy! Worthy, worthy, worthy. Great are you, Lord! Great are you, Amen! Amazing God! Amen! Sige po, let's give a clap of praise sa ating Panginoon. Praise the Lord! Amen! Una po sa lahat, isang mabiyayang umaga po. Amen! Tayo po ay hindi po natin i-underestimate kung ilan po tayo dito. At the good thing is, God is with us. Amen! God is in our midst. Amen! So, I just want to short testify lang po. Testimony. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko this week po. Amen. Ako po ay talagang pinamamangha ng Panginoon. Amen. Tayo po ay, yung bang, sabi ko, Lord, you are full of surprises. Amen. Kasi talagang, pag ang Panginoon, sa Panginoon natin pinagtiwala, yung sitwasyon po natin, lalo tigit sa ating pong pamilya, amen, mamamangha na lang po tayo sa mga resulta, sa praise report na ginagawa sa atin po ng ating Panginoon. Amen. And Nanang po is nag-message po sa akin ay kahapon. Praise God. At kahapon po ay ako po ay nakikiisa dahil ang chewing ko po ay namatay at kahapon po inilibing. So nakikidalamhati po kahapon. But season and out of season, we preach the word. Amen? Amen. It's all for His glory. Amen. Sige po, let's stand in His presence. I-open po natin, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus chapter 1 verse 15. Amen. Sige po, basahin po natin. To the pure, all things are pure. But to those who defile and unbelieving, nothing is pure. But both their minds and their conscience are defiled. Amen. Sige, let's pray. Father God in heaven, Lord, salamat Panginoon once again sa matagumpay na oras ito, Panginoon. Ikaw ay pinupuri namin at pinasasalamatan. Thank you, Lord God, sa salita mo, Lord God, na maibabahagi sa oras na to. Lord, tunay nga po, Panginoon, that your word is so simple. But, Lord God, ito'y makapangyarihan. Ito, Lord God, ay powerful. Na ito, Lord God, ay tatatak, Lord God, sa matabang lupa ng aming mga puso, Panginoon. Kaya, Lord God, help us, Lord God, to open our hearts, Lord. Our spiritual understanding. Lord, hindi kami papayag na wala kaming ma-receive sa oras na to, Lord God. Dahil, Lord God, sa bawat salita mo, may itinuturo ka. Sa bawat salita mo, mababago po yung buhay namin, Panginoon. Lalo't yung aming puso at aming isipan, Panginoon. Salamat, Lord God. And this is all we pray. Amen and amen. Sige po. Have a seat. Amen. So, Tagalogin ko po, malinis ang lahat ng bagay sa malinis ang isipan. Ngunit sa masasama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Amen. Our theme for today is all about, to the pure, all things are pure. Amen. So sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang tao na lang po, ang hiling po natin or panalangin natin is yung mapayapang buhay, amen, masaganang buhay, yung mga anak po natin, lumaking mabubuti at may takot sa Panginoon, yung pamilya natin sabay-sabay na talagang nakakaranas ng pagsagana ng buhay, yung mga tao pong nakapaligid po sa atin, ay talagang magkaroon din po tayo ng magandang relasyon sa kanila. Amen? So sa part na yan, kapag nararanasan natin yan, yung mga kagustuhan po natin, panalo na. Amen? Sabi nga, paldo na. Amen? Paldo. Amen? Praise God. Panalo na. Pero paano kung kabaliktaran po yung mangyari? Amen? Na ikaw naman ng palataya, on fire. Amen. Pero ang gulo ng buhay mo. Bakit magulo? Gawa ng mga pagsubok. Yung anak mo, na ang lagi mong panalangin ay sumunod. Nililid mo siya sa Panginoon, pero ano yung nakikita mo? Suwail. Matigas ang ulo. Sa mga taong nakapaligid sa'yo, pinag-uusapan ka
kung ano yung mga ibinabato sa'yo at iniisip sa'yo. Ang tanong, ano yung, paano mo siya titingnan? Paano mo titingnan yung sitwasyon? Paano mo titingnan yung mga taong ito? Amen? So sa umagang ito, I believe po, talagang huwag po tayong papayag na hindi po tayo makareceive. Amen? Ng kapahayagan ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? So baka naman po rin na tayo ma-receive natin pero hindi naman natin pansinin. Amen? So sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo. Tanggapin mo kasi talagang malulugi ka. Amen? So, sa context po na to, yung passage na to is, ito po ay patungkol sa buhay ni Titus. Si Titus na tinawag po ng Panginoon na makakasama ni Paul, na tinawag siya ni Paul na my true son in the faith. Isang leader na maaasahan. So, ito po yung isa ko rin sa panalangin. Lord, tulungan mo ako na ako'y maasahan mo. Amen? Mapagkakatiwalaan. Isang leader na matapang. Siya yung ipinadala at itinalaga sa lugar ng Kreta. So ano ba yung lugar ng Kreta na to? Ito yung mga tao pala sa Kreta na to. Ito yung mga, sabi doon, matakaw. Sabi doon, mga asal hayop. Batugan. Ito yung mga sinungaling. So, I believe po na ang lugar na ito ay talagang kailangan ng kaayusan. Magulong lugar. So sa buhay po natin, minsan na tayo nakaranas ng magulong lugar. Amen? Pero tayo po'y inayos ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So si Titus ang pumili. Siya po yung itinalaga ni Paul na pumili po ng mga leaders. Leaders na sabi doon, dapat yung may qualification talaga. So tayo bilang naghahanap ng trabaho, bago tayo natanggap sa mga trabaho po natin, may qualification. Amen. Isa ba sa qualification doon yung pleasing personality? Amen. Praise God. So dito po is may qualification. Kung ano yung leader, kung ano yung elder na dapat napiliin ni Titus. Na sinabi po ni Paul. Sabi doon, kailangan walang kapintasan. Sabi doon, dapat hindi magulo. Dapat hindi gahaman sa pera, hindi greedy. Amen. Dapat hindi naglalasing. Dapat may isang asawa lang. Amen? Isang beses lang kinasal. Amen? Dapat hindi ka mapusok. Hindi ka dapat magulo, matigas ang ulo. Amen? Dapat ikaw ay hospitable. Amen? Dapat you love what is good. Yun po yung mga qualification. Must be self-controlled, upright, holy. Amen? Discipline. Amen? So, dapat ay matatag po yung mapipili. Dapat ay matatag na pinangahawakan yung totoong aral, which is the Word of God. And dapat ikaw ay mapagkakatiwalaan po. At you agree with that doctrine. Amen? Kasi bakit? Kasi kailangan mo magturo. Kailangan mo magturo sa iba. At that time, dito po sa Kreta na ito, mismong apostle po yung nagsabi na talagang itong mga taga-Kreta nito is magulo ang buhay. So ano ba yung mga magugulong buhay? Mga walang alam sa, walang karunungan sa salita ng Panginoon. Pag wala tayong karunungan sa salita ng Panginoon, tayo po ay madadaya. Amen? Ano yung marinig natin, yun po'y paniniwalaan natin. Amen? So napakahalaga na tayo po'y alam po natin kung ano yung katotohanan. Sabi doon, sumusunod ang mga taga-Kreta nito sa human commandments. Ang matindi nito, pag wala kang alam at nag-command sa'yo yung kapwa mo tao, tapos against the word pala, wala kang alam. Amen? So, ang ibig sabihin pala nun, you rejected na the word of God. You rejected yung katotohanan. Kaya ano yung nangyayari? Dito na rumurumi yung puso mo. Dito ka na defiled. Dito ka na corrupted. Amen? Sad thing talaga. Amen? So, ang buhay na marumi ang isipan, ito pa pala, ang result po pala nito is yung unbelief. Amen? Once you rejected yung katotohanan sa buhay mo, nagiging dahilan ito ng pagkarumi ng puso mo at isip mo. Dahil may unbelief ka sa buhay mo. Amen? Kaya, doon sa mga nabanggit kanina ng mga character na dapat na maging leader, maging elder, maging tagapangasiwa ng simbahang ito, pwede ngayon sabihin mo sa sarili mo, ay, hindi ako pwede dyan. Ay, amen?
hindi ako qualified. Maaaring pwedeng ganun na yung maisip natin. But, to the pure heart, ano yung pwede natin maging respond? Kapag yung puso mo maayos, pag yung puso mo, alam mo yung katotohanan, wow! Mapapawaw ka, amen? Kasi bakit? Yung mga karakter na ito, bilang tinawag na tagapangasiwa ng bahay sambang ito, Lord, pinoproseso mo ko. Magiging ganito ako. Magiging holy ako. Magiging madisiplina ako. Amen? Magiging righteous. Amen? Amen? Praise God. Amen? We are here, we are all leader here. Amen? Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Hindi lamang tayo tinawag, tayo po'y pinili sa karamihan. So ano po yung dapat na maging response po natin? Amen? So, as we accepted God in our life, Jesus in our lives, yung pong Holy Spirit dwell instantly sa puso po natin. At ano yung sinabi sa salita ng Panginoon? We are a new creation. The old has gone and the new has come. Amen? Kaya talagang may proseso. Hindi pwedeng walang magbabago po sa buhay po natin. Amen? Kaya yung character na nabanggit, amen? Tayo po ay tinawag, hindi lang tinawag, pinili pa. So, ongoing po yan sa buhay po natin. Amen. Kaya dito, tinuturo po ng Panginoon yung buhay po natin. Yung buhay, yung puso, isip na dalisay. Pure heart, pure mind. Amen. To the pure, all things are pure. Amen. Paano nga ba? Paano mo makikita ang sarili mo sa pangit na sitwasyon? Paano mo makikita yung mga tao sa paligid mo na sinasaktan ka? Amen? Paano mo makikita mo sa yung pagsubok sa buhay mo? Amen? Bilang tinawag ng leader ng Panginoon, we are leaders here. Amen? Leaders na hindi posisyon. Hindi po posisyon, pero tayo po'y tinawag bilang maging modelo. Amen? Bilang maging good example. Good influencer. Amen? Dahil po yung buhay po natin ay ginagamit. Tayo po'y tinawag at gagamitin to lead people. To lead them to God. Amen? Dahil ito yung ating mandated sa buhay po natin. Kagaya po ni Paul, kagaya po ni Titus, na they proclaim the good news, the gospel, to build church. Si Paul po, kada punta niya sa iba't ibang lugar, nag-build po siya ng church. Amen? So yun po yung isa sa ating, we are mandated to build church. Not building, but the people, amen, we will lead to Christ. Amen? Praise God. And, amen, we are mandated na to teach, to feed the sheep. Amen. Praise God. Tayo po ay mabilis lang. Amen. So, how to become or how to have a pure heart? Paano nga ba magkakaroon ng malinis na puso o isipan? Dahil malinis ang lahat ng bagay sa malilinis na isipan. So number 1 po, purification of heart and mind. Purification of heart and mind. Sabi po sa Psalm 51:10, create in me a clean heart. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Amen. Nung si David po ay nagkasala, amen, nag-commit ng adultery with Bathsheba. Siya din yung nagtangka na patayin si Uriah na asawa nito. Lumapit pa, ano yung ginawa niya? Mas lumapit po siya sa Panginoon. Hiningi at humingi siya ng bago at malinis na puso. Nang dahil sa kasalanan kasi na yon, nagkaroon po ng damage yung relationship. Pag po pala tayo nagkakasala sa Panginoon, at kahit sa kanino man sa atin, nagkakaroon po ng damage yung relationship. Pero ano yung ginawa niya? He asked for renewal. Internal renewal. Transformations of his desires. Amen? So kapatid, pag nagkakasala ka, huwag kang lumayo. Amen? Huwag kang lumayo. Lalo kang lumapit sa Panginoon. Dahil yung buhay mo na may Kristo, no more condemnation. Amen? Huwag kang lumayo na para bang kayang-kaya mo na yung buhay mo. Parang kayang-kaya mo na po yung sarili mo. Amen? Because of purification of heart and mind,
Magkakaroon ka ng kalinisan sa puso. Amen? Magagawa ka ng, nakakagawa ka ng pagkakamali, pero ito po ipagpapasalamat natin. Bakit natin ipagpapasalamat? Kasi amen, dyan ka mababago. Diyan ka matututo. Ipinapakita sa atin po ng Panginoon sa liwanag yung ating mga pagkakamali because God will transform us. God will transform you. Amen? Purification of heart and mind. Yun po yung number 1. So number 2, draw near to God. Draw near to God. Sabi po sa Hebrews 10:22, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Amen. Sa Tagalog po, nilinis na ng ating Panginoon ang ating mga puso. Hinugasan na ng dalisay na tubig at ang ating mga katawan. At ang sinasabi sa Hebrews 10:24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Mahal mo ba yan? Nakagawa pa yun ng hindi maganda sa'yo? O isipin mo, may mga tao ba? May mga mahal ba tayo sa buhay na nakapanakit po sa atin? Amen. Ang tanong, napatawad mo na ba? Yes. Patawarin mo na. Now na. Amen? Kasi paano mo sila titingnan? Amen? Mas gawan mo sila ng mabuti. Yung mga tao nakakapanakit sa atin, kasi yun yung dalisay na puso. Yun yung puso kapag nilinis ng Panginoon. Kasi bakit? Kung ano yung puso ng Panginoon, yun yung nararanasan mo. Yun yung nilalagay ng Panginoon sa puso po natin. Amen? Kaya once na tayo po ay nasasaktan, mas magpakumbaba ka. Amen? Mahirap para sa'yo pero walang mahirap sa Panginoon. Amen? Hindi mahirap magpatawad kapag malapit ka sa Panginoon. Amen? Titingnan mo sila kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. Paano ba sila tinitingnan ng Panginoon? Ang Panginoon ay mahabagin. So, mahabag ka. Nasaktan ka, pero mahabag ka. Amen? Mapagmahal ang Panginoon. Ibigin mo lalo. Amen? Naranasan kasi yan ng Panginoon. Amen? Na siya po ay talagang sinaktan natin. Amen? So, sabi nga sa salita niya, habang nagkakasala ka, inibig ka niya. Amen? Praise God. Sige po. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. So, ganun din po tayo. Mas mahalin po natin, mas gawan po natin ng mabuti. Kasi bakit? To the pure, all things are pure. Kapag malinis ang puso mo, hindi dahil sa sarili mo lang, kasi yun yung binigay ng Panginoon. At yun yung inilalagay ng Panginoon sa puso mo. Once na we have His Word, we have His presence, amen. Walang mahirap po sa Panginoon. Amen. So number 3, God redeemed us. Sabi po sa Titus 2:24, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Amen. Tayo po ay tinubos na ng Panginoon para linisin, maging malinis, dahil tayo po ay nakatalaga. We are appointed. Amen po ba? We are anointed. Amen? Makikita po sa atin yung mga mabubuting gawa. So, lahat ng kapangitan sa buhay po natin, nilinis na po ng Panginoon. Amen? Huwag mong tingnan ang sarili mo kung ano lang yung nakikita mo. Amen? Tingnan mo yung sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Panginoon. Ang tanong, alam mo ba ang identity mo sa Panginoon? Amen? You are an overcomer. You are a child of God. You are a warrior, a life changer. Amen? Amen? Praise God. So, ang linaw po kasi ng purpose. Amen? Namatay sa iyo ang Panginoon para mabuhay ka.
Amen. At nang nabuhay po tayo, syempre po, bubuhayin naman po natin yung iba. Amen. Paano? Amen. Ginagamit po ang buhay natin. Amen. Para mabuhay yung kanilang pag-asa, yung kanilang mga natutulog na pangarap. Amen. Binubuhay natin sila. God used us na sila po ay ma-redeem, matubos. Amen. Mapalaya sa lahat ng kasalanan. Amen. So we are His vessel. Hindi ka basta-basta. Malaki ang gampanin mo. Malaki ang pagkatubos sa iyo ng Panginoon. Amen. So praise the Lord. So as I end here, praise God. Let us be transformed by renewing our mind and heart. Amen. Wag po natin tingnan lang yung isang bagay na maganda kasi maganda siya. Amen. Tingnan po natin even yung negative niya. Even yung negative na sitwasyon. Amen. Yan po yung may pure heart. Yan po yung dalisay. Yan po yung nilinis ng Panginoon. Amen. Sabi nga sa salita niya na pag gusto po nating magbago at tayo po'y nagpapabago sa Panginoon. Amen. Unan niyang babaguhin yung ating kaloob-looban. Yung ating puso, yung ating isip. Kaya sa sarili lang po natin mapapa-evaluate po talaga tayo. Bakit? The abundance of mouth, the abundance of heart, mouth speaks. Amen. Hindi na po mahirap yung tayo mag-evaluate, Lord. Yung nagawa ko pong maghapon ngayon. Ano po yung nagawa ko? Mag-evaluate po tayo. Ay, nakapagsabi ako na hindi maganda. Ay, naging matigas ang ulo ko kay amo. Ay, napasagot ako ng konti. Ay, napaisip ako ng hindi maganda. Amen. Praise God. So, magpalinis po tayo ng puso araw-araw at ng isip po natin. Amen. Napakaganda ng kanyang pangako. Talagang as we draw near to Him, He will draw near to us. Amen. Tayo ay tinubos at pinagtagumpay na po ng Panginoon. Amen. Sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na pong lahat. Amen. So, lalakaran na lang po natin. Amen. Praise the Lord. Sige po, let's give the praise unto the Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Dagdag lang. Praise God. Thank you so much for everything. Yung title niya is To the Pure, Everything is Pure. So ano kaya ang gusto ko sabihin ng Panginoon sa atin? Anong challenge? No? So ibig sabihin na ang pusong nagbabago. Pag ang puso natin ay nagbabago, asan ba yung puso mo? Let me ask you. You must know where to point where is your heart. Okay, so aside from when, asan yung puso mo? When you heard about somebody say, guard your heart. Yeah. So when we ask, guard your heart, anong sinasabi doon na gwardyahan mo daw ang puso mo? Okay, kailangan na maging klaro yan kasi pwedeng you say you guard your heart pero negative ka pa rin. Pag may narinig ka, nag-negative ka pa rin. So, minto sa hindi mo alam kung ano yung guard your heart na ibig sabihin. Hindi mo alam kung ano yung lugar. Asan bang part ng buhay mo yung heart na yon? Yan. Sino po dito yung confused pa rin na hindi mo alam? Kaya, Lord, I'll guard my heart. Pero pag dilat yung mata mo, nakita mo na ikaw ang magluluto sa Sunday na ito. No? Eh ako yung nagluto nung last Sunday. Parang for example lang na gano'n. Tapos, siyempre, pag hindi gwardyado yung puso, aangal ka, di ba? Oh, maglilid ka na, bakit ako ulit? Ako na nga yung naghugas nung last Sunday. Ako na naman ang maghugas ngayon. This is unfair. Ayan. Kasasabi lang na to every pure, everything is pure. Saan yun? Yung puso.
Now ngayon, kung hindi mo alam, kasi noon, I am just like you. I pray, Lord, I will guard my, please help me to guard my heart. Pero I'm confused. Ano nga ba yung gwagwardyahan kong puso ko? Ano ba yun? And then, thank God na lang, no? Kasi ginamit ni Lord si Joseph Prince na mag-explain. Eksaktong ang kanyang preaching is about yung question ko. Lord, ano nga ba yung the Bible says above all else? You know, guard your heart. Ano nga ba yung heart na sinasabi dito? Kasi, pwedeng ikaw din yun. Pwedeng ako na, you pray, Lord, I will guard my heart. Pero pag dilat mo, no? May nakita kang flows ng leader mo. Tapos, now ngayon, nag-isip ka, talagang nagkukontemplate ka na, no? Kapipray mo lang, Lord, guard my heart. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung asan yung sinasabi mo, guard my heart. Asang part ng buhay mo yon? Ito ba? Ano yung dapat mong protektahan sa lugar ng buhay mo na yan, yung puso na yan na sinasabi? Yung thoughts. Yung tinutukoy ng Biblia na above all else, guard your thoughts. May sense? Amen. Now, alam na natin, ay yun pala ang particular na sinasabi ng Biblia na igwardya ko daw pala yung aking isip. Kasi yung isip yan yung pinaka-vulnerable na battleground kung saan ka babagsakan sa nakita mo at sa narinig mo. At yun yung sinabi na out of the abundance of the heart, out of the abundance of your thought. Pag yung thought mo ay punong-puno ng toxic things, lumalabas sa bibig. Kaya malalaman mo ang isang tao kung ano yung nasa puso niya sa lumalabas sa bibig. Now, the challenge sa Titus 1:7-15. For everything is, sayang na natin. Yung pindutin natin. Baka magkamali yung aking i-quote. Ayan. Yung tinutukoy na pure dyan ay targeting about our heart. That's why yung ating challenge na trabahuin ng bawat isa kasi I cannot do it for you. I cannot guard you. Nasa iyo pa rin yung choice. Because even nuhuran kita ng 90 days, kung tigang yung puso, no? Ikaw pa rin ang gagawa niyan. Amen po ba? Nagets natin? Kaya po, alam na natin na yung puso natin na vulnerable ng atake sa nakita, sa narinig. Hindi lang sa bibig lumabas, pati na rin yung emotion. Kung marumi yung nasa puso, emotion ay affected. Kaya yung emotion ang lumabas, galit at saka, ano pa? Bitter. Yan. Bakit hindi ko mahanap-hanapan yung Titus dito? Nakalimutan ko na yata yung aking Bible. Saan na ba yung Titus natin? Praise the Lord.
So ano ang dapat po nating baguhin para for everything is pure? Tama ba yun? Let me check. To the pure. Yan. Sa NIV. All things are pure. What is that? Yung puso. But to those who are corrupted, pag corrupted ang puso natin, no? May unbelief. Nothing is pure sa mga nakikita. Yan. Kaya kapag hindi na pabago yung puso natin, pag may nakita kang pagkakamali, nakatatak yun sa tigang na puso. No? Walang flexibility. No? Hindi marunong magpatawad. Kung ano na, yun na. Black and white. No? Hindi na pwedeng i-maneuver. Yun na yun. No? But when the heart is full of love, marunong mag-adjust. Amen. Hindi nagko-compromise, marunong mag-adjust. Because the Bible says, love covers a multitude of sin. Hindi mo siya kinakover. Ibig sabihin, in-overlook mo. Amen? Ang tingin mo doon, challenge. Ang tingin mo doon, an opportunity na ipag-pray mo yung kapatiran. Pag may nakita, kasi ang nangyayari, ang narinig natin, yung church na yan, akala ko ba naman, church is peaceful. Pagpasok ko dyan, no? Para namang hindi peaceful ang iingay nila. Dapat ang church maingay talaga. Maingay sa kasayahan. Maingay dahil napalaya ang isang tao, no? Maingay dahil may joy in the house of the Lord. Alangan na pagpasok naman natin. Holy. Flexible lang, no? Sabi nga ni Presidente Duterte, there is a time, no? A time to rejoice. A time to be sad. A time to be tested. Ayan. Ayan, sa Ecclesiastes, no? Pero kapag ang puso natin ay tigang, walang time. Ang time, isa lang. Are we getting this? Yan, para hindi ko na siya pahabain. Para meron tayong time na mag-fellowship. So that's why, the heart that changes, everything will going to be pure. Kaya alam mo, ang gusto kong marating natin sa bawat isa sa atin, because ang dami na nating narinig na mga mensahe actually. Maraming mga ang gagandang mga mentoring. May nagdi-devotion ka pa. No? Pero hindi lang sana sa dami ng Word of God. Dapat sa dami na nababago yung puso natin. At ang isang sign na nababago yung puso natin, aminin natin whether you like it or not, wherever church you will going to go, maingay talaga. Unless napupunta ka sa, ano na ba yung, hindi ka pwede talagang tatawa. Hindi ka pwede tatawa. Sa ano? Yung hindi ka talaga pwedeng, yung tahimik talaga. Yung worship ay napaka-solemn. Yung solemn. Pero kapag dangerous church, no? Na nagpapabago ng buhay, do not expect na maging solemn tayo. Pero I am not saying na yan naman yung right na tayo sumigaw. So when we say na for everything is pure, pag alam naman natin na kailangan nating mag-slow down naman tayo, no? Dahil we are not just a family.
Yes, magkakapamilya tayo. Pero may mga bago na darating na hindi pa kabisado ang tono ng ating mga boses. Hindi pa kabisado na maraming attorney dito, no? Hindi pa kabisado na maraming mga engineers, mga mathematicians, mga analytical mindset. Kaya at least pag meron tayong mga bagong mga kaibigan na dumating, doon naman tayo magbigay ng space. No? Are we getting this? When the heart is pure, when the heart is changing, maging sensitive tayo sa mga nakikita natin sa loob ng church. At when our heart is pure, napaka-positive. Hindi lang positive, as in na nagpa-positive ka, pero ang laman ng pagpupositibo ng ating puso, firm, full with the Word of God, doon nakasalalay kung bakit ka positive sa mga nakikita mo. Why? Romans 8:28 says, all things work together for good to them that love God and to them according to His purpose. So, ibig sabihin doon, sa Timothy 1:15, to the pure, all things are pure. Pag may nakita tayong challenge sa loob ng church, ang tayuan na natin, Lord, all things work together. Hindi lang yung maganda ang mag-work together for good sa'yo. Pati rin yung pangit, yung pinakapangit na, yung pinaka-worst na, yung pinakalalim ng worst of the worst. Pagkasama natin si Lord, pag yung puso natin ay malinis, sa masabi natin, all things work together for my good. All things work together for my good. You say the same through the ages. Your love never changes. Di ba? Bakit? Bakit all things works together for good? To them that love God. Are we here? Yan. Kaya I believe na hindi lang pangpadaming knowledge ulit dito. I want to see na from me to the leaders and to the second level ng leaders, ng part of 12 under ng 144, and to the people na we are inviting, ma-change yung spiritual atmosphere. Na alam na natin kung paano natin i-position ang sarili natin, na pag may nakita tayo, kasi ang mata nakakakita, whether you like it or not, may makita ka talaga. Amen? So narinig natin, yung isa nga, ang reason hindi na dumating, it is because marami daw nakita. So lahat tayo nakitaan. Tingnan ninyo, yung pusong nakakita, na let's say, aminin natin, baka yung nakita nga, ay pangit nga naman para sa kanya. Kasi hindi pa nga bago pa lang, or second time, or fourth time, hindi pa kabisado yung galawan natin, no? Hindi pa kabisado yung atmosphere. Kaya, hindi tumagal. Yan. Nag-quit. Why? Tayo na kasi, nababago yung puso. Kaya ang tingin na natin, challenge. Wow, meron na naman akong assignment na ipag-pray. Tingnan mo, pag pinag-pray mo at nilalapit mo kay Lord, double blessing. Yes. Nilalapit mo yung challenge, yung problema na yan, nilalapit mo yung nakita mong mali ni Nanang, praise God, I have a moment na I can pray, ipag-pray ko si Nanang. At pag lumalapit ka, akala mo, Lord, baguhin mo siya. Yun pala tayo ang binabago ni Lord. You see what a blessing? No? Kaya lang yun ng isang tao na pure ang tingin. Pero kapag hindi pure ang tingin mo, ito ngayon, ma-discourage ka. Ma-offend ka. Mawala na yung apoy mo. Yun na yung rason na napipilitan ka na lang na pumunta dito.
Maybe nandito ka, hindi ka na masaya. Why? Lahat na lang ng tingin mo, narcissist. Iba na talaga yung tunog pa lang ng boses nila, nagpapanting na yung latayan mo. Yung tainga mo, no? Hello? That is should not supposed to be. Magbago naman tayo. Mag-iba naman tayo kasi imagine, I will restore from ashes to abundance. Kasama ng ma-restore yung mga wasted na mga performance natin na dapat na function natin, na gagawin natin, and it is because na sidetrack sa mga narinig lang natin, na sidetrack because yung puso natin ay hindi naging handa na tanggapin yung mga sitwasyon, yung puso natin na discourage, yung puso natin nakatingin sa mga pagkakamali, nakatingin sa mga flaws, nakatingin sa mga sitwasyon, hindi nakatingin kay Kristo. Kaya ang reason is nag-waste yung dapat mong galawan na matindi. Ang ganda-ganda mo pa naman. Amen? Pero ngayon, I believe, kinakausap tayo ng Panginoon sa Titus 1:15, dahil ito yung kailangan nating itawid. No? And I like kasi ito yung ginamit ni Pastor Jam, na sabi nga niya, I'm glad na sa GCC, na itawid namin na hindi na kami nag-blame. Kasi for everything is to the pure, all things are pure. Kasabi ko, siguro, nagkaroon din ng era sa GCC na ito kasi siya kasi ang lakas kasi ng boses niya Si Nanang kasi lagi binabago yung kanta. No? Lagi nakikialam. Lagi kailangan na may approval. Pagpunta ko sa toilet, dapat may approval. No? Yun na, no? Di ba? So siya kasi na ngayon, challenge to the pure. All things are pure. Mapalaya tayo sa blaming others. Kasi once na nag-blame ka, I can relate to that. As I will going to look back, pero hindi na hindi ko pa ito narinig. Na hindi pa ako, yung maturity ko, I'm so immature. I'm blaming my husband. Kasi nga, of course, my husband, naka-Bible school, no? Imagine yung Bible school pa niya, international. Word of Life in Sweden. So, nung nag-asawa kami, mature na talaga siya, and I am just, Tapos, he's my brother. We don't have no dating period. Nag-confuse pa ako, kailan ba siya nag-propose sa akin? Bigla na lang kaming nag-asawa, no? Mayroon na lang engagement ring. No, kailan na nag-propose? Ang proposal pa lang niya, nung nagko-complain sa church, kasi bago na siyang missionary, no? Tapos yung aming pastor is professional lead guitarist. Professional na pianist naman. At gusto niyang umalis si pastor dyan kasi laging involved sa worship. Inandun na kami sa kaibuturan ng presensya ng Panginoon. Biglang naggitara. Taradan, dan, 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 dan. Oing! So, to make the story short, lagi silang nag-aaway. No? And then, so I believe, God also used this church at yung buhay ng aking pastor to train him what is obedience in submission. So anyway, to make the story short, nag-complain siya. And eksakto pagkatapos kasi ng aming practice ng Saturday with the worship team in my church before, pupunta kami sa Wendy's in Chimchachoy. No? Kakain kami doon. Eksaktong naging dalawa lang kami. At ang my job before, I am helping him to do the filing ng mga kanta. So natuto ako sa kanya. And then, eksaktong dalawa kami doon na nag-uusap. Tapos shinare niya sa little English niya, naiintindihan ko. So sinabi niya, he wants to quit na, hindi na daw niya kaya. Hindi sinabi ko naman, kasi ikaw, no? Hindi ikaw yung nag-pioneer ng church na ito. Kaya ikaw lang ay parang dumagsalan, nakisabit, at hindi mo alam yung burden. Since ako'y naipanganak dito, alam ko kung ano yung burden. I am just a young Christian by the time. So, he was sharing, and then, bigla niyang sinuntok yung lamesa. At yung iba ay
tumatawa doon, kami naman serious na sinasabi niya yun. Biglang sinuntok, tapos tumayo. Di ako naman ay natakot. Di tumayo siya, nagpumula yung kanyang mukha, no? Tapos di umakyat na siya kasi sa ground floor doon yung Wendy's. Umakyat na siya sa hagdanan. Di I ran after him. Brother Laszlo, Brother Laszlo. Sabi ko, I'm sorry. Tapos di bumaliktad. I think you can love me. Akala ko yung you can love me. Hindi ko binigyan yun ng anything, no? Kasi he's just a brother. Pero itong si pastor namin, he is already pairing it, no? Pero I didn't even think about that because I have one Chinese na katrabaho namin, no? Because I am Christian by the time. Ang inisip ko naman, ano kaya kung pwedeng ako'y makipag-boyfriend ng Kristiyano because I have boyfriends before na puro mga unbeliever, no? Baka iba naman kung maging Kristiyano. Pero to make the story short, yun daw pala ang proposal niya. Ay, ganun. Kaya nung sa church namin, akala nila mag-boyfriend, mag-girlfriend kami, na kami nag-aaway. No? So yun pala yung understanding, pero hindi yun yung history. Anyway, to make the story short, then we get married. Sa years na we get married, yung expectation ko, no, is, sabi ko, ganito pala ba ang Christian marriage? So anyway, to make the story short, as I grew up, I came to the point na naudlot yung aking pag-grow is because I expected a lot from him na hindi niya naibigay. No? So yeah, so I keep on blaming him. Siya kasi. At anyway, to make the story short, yun nga, in 2016, ako'y nadagukan ng malamig na tubig, no? All my pride, siguro one day, after anniversary, I want to really sit down with you guys and to share, to navigate, no, what had happened. Yes, ma'am. Okay, so, nadagukan talaga ko in all my pride, all my ego. And I could turn away, no? But, yan yung turning point ko. It was so painful, actually. It was so painful. I can go to mental hospital. No? But anyway, to make the story short, pag mag-blame ka, maudlot ka, yun yung sinabi ni Pastor John sa Jeremiah chapter 13. Now when we started to blame, magkaroon ng curse. Yung curse na yun, ma-stuck ka. Hindi ka na makamove. You can come to the church, pero na-stuck ka. Ano yung na-stuck? Yung function mo na dapat mong gawin. Nag-gets natin? At mapalaya tayo. Pag hindi ka pa nag-repent, kung nag-blame ka pa, I believe, maitawid naman natin kung nakayanan ng GCC, makakayanan din natin kasi sa the same Word of God, amen, ang naipakain. So, I hope na dadaloy ito sa puso natin at magbago na tayo na hindi na tayo mag-blame. At what we should need to do, yung ating tracing, mag-trace tayo. Why did I think like that? Why did I reacted like that? Meron na bang old issue na nangyari lang para I can be able to navigate what is the real problem? Kasi sometimes, most of the time, yung mga reaction natin yan, ang tagal na. Meron ng dating ganyan, hindi mo lang alam. Kasi sabi ko, Lord, why am I reacting like this? Aminin ko man o hindi, ginamit din ng Panginoon, my husband, to where I am now. Ang initial lang na ginamit is si Pastor John McGovern. Tapos, na-prepare ako dahil talagang, whether you like it or not, matisod ka o hindi, napaka-straightforward lang ang Amerikano, di ba? Walang, hindi yung diplomasya, straightforward, masaktan ka o hindi. So, lagi akong naka-high alert sa pulpito. Naka-hot seat. Yes. Anyway, to make the story short, preparation pala yun to really kill all my pride. And sabi ko, habang kagabi, pumupunta ako dito at inaiisip ko yung aking journey, no? Na iniisip ko yung sinabi ni Ron na ito pala yung kanyang ipipreach. Or everything, parang narinig ko na yun na. Ayun nga pala, no? Tapos sabi ko, habang pumupunta ako doon sa E22 na bus, tapos sabi ko, Lord, meron pa ba akong pride na kailangan na iluto?
Let's see. Kasi malalaman mo lang pag may confrontation. Amen. So, today, let us magbago naman tayo. Let us also change. To the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and conscience are corrupted. Okay? So, yan po yung mangyari. Alam natin, kapag corrupted yung ating puso, pag may nakikita tayo, tayong natatamaan. Pero alam natin na kapag naitawid na natin yung puso natin, everything, makita man natin yung negative, we will going to take that to pray for the church. To pray sa burdens na ipinahandle ng Panginoon sa'yo. Pag may nakita ka, how do you will respond? Mag-complain ka, mag-gossip ka, or you bring that into the prayer altar. Lord, thank you that you showed this to me so I can pray. Dapat ganun yung ayos natin. No? Yan yung puso na maayos pag it is pure. Imagine, dalawang tao, tinitignan yung bowl ng soup. Yung isang tao, merong malinis na kutsara. Yung isang tao naman, may maduming kutsara. Pero yung soup ay pareho. No? Pero, when we taste it, these two person, they taste it different. So what is the problem? The problem is not the soup. The problem is yung spoon na ginamit. Amen? Now imagine, yung dalawang tao who is looking at the same situation. Tayo. One person has a pure heart. The other person has a dirty heart. They are looking at the same thing, but they see it differently. That is what Paul is teaching in Titus 1:15. When we look at the same problem, the one who has a pure heart, nakita niya na, wow, another problem to solve. Wow, pang next level. Yung isang madumi ang puso, ito, nakaka-discourage. This is the last. Kita natin yung difference. Amen. Can we come in journey together? Let's have the mind of heart, the mind of Christ, na magkaisa yung puso natin. Ang gusto ng Panginoon, tignan natin yung condition ng puso natin. How do we know now? If our heart is pure, pag nakita natin na meron tayong need sa church, hindi ka mag-gossip, hindi ka mag-complain. Ano ba naman? Akala ko ba naman, punta ko dito, upo at takagad lang. Hindi. Wow, Lord, I have the privilege to be get involved. Amen. Are we getting this? Amen. Praise the Lord. Makatayo na nga tayo. Binitin mo naman tayo. Amen. Kaya nga, Bigang-bigang to those who are corrupted, wala silang kapanampalataya na wala silang believe na magbabago. Ang nakikita na lang, and imagine there is power sa ating belief. Kasi ang corrupted means spoiled, sira, nasira. Ito yung mga taong they refuse to believe. Ito yung mga puso na marumi. Kaya ang tingin, puro pangit. No? They cannot see good things. And they think, I am good, they are bad. What I say is good. What she say is bad. And even good actions, good motivation, ang tingin niya, are you insulting me? Nakaranas ako ng ganung tao, nakahandle ako.
I wanna help. I thought I am helping. Ang pagtanggap pala niya sa akin, I'm insulting her. Because she is older than me. She is the friend of my brother who passed away at the age of 15, no? And then, nakasama ko sa ministry. Kaya po, may the Lord will going to help us na kung ano yung damage ng ating puso, may the Lord will heal. Amen. Let us not just come to church to feel good. There are people who are claiming they know God, but their actions, they are denying Him. And they are unfit for any good work. In simple words, ang puso natin ay parang isang pair of glasses. Na kapag yung salamin na yan ay malinis, makita mo ng maliwanag. Pero kapag ang glass na yan ay, kagaya sa akin, itong aking glass, pag punong-puno ng mga marka, blurred ang tingin ko, no? Hirap na hirap. It's just like that. When our heart is dirty, hirap kang makatingin ng maganda kay Jasmine. Ang tingin mo kay Jasmine, maliit talaga siya. Pero kapag ang glasses ay ma-clean, no? Kahit na she is petite, pero small, but terrible. Ganon siya, no? Ganon kapag ang eyeglasses ng mata natin is clean. Lord, we want to thank you dahil alam mo ang kailangan naming marinig. Yes. Alam mo yung kailangan na maitanhim na salita sa aming puso. At bawat isa na nakarinig, turuan at tulungan mo, including myself, everyone is included, na yung puso namin itatapat namin dito sa salita mo. Kasi ang salita mo, hindi kami magkakamali kung ito yung aming iniisip, kinakain at hinahawakan. Alam ko, Lord, na ang pabor mo dito sa ministry na ito, yung favor na libre na, wala na kaming gagawin. Kami lang, O Lord, hawakan namin. And we allow that every darkness sa puso namin, as we hold on to your word. Your word, it is just like a diamond that will going to sharpen our heart to become a diamond to spark. We thank you, Lord, for your invitation. Dahil I believe na itong Titus 1:15 makakapagbigay ito ng tulong para makapag-breakthrough ang bawat isa and as a whole na tapusin na namin yung era na kami ay magbi-blame. We all go through, I believe, Lord. Walang hindi nag-blame. And I am also included. I keep blaming my husband before. But thank you, Lord, dahil pinalaya mo ako yung naunang umamin. And I pray na ang church susunod. Para, O God, maayos pagpunta po namin dito. Marami man kaming makitang need. But we are not going to blame. But we take charge, Lord. We take the opportunity to become a part, to be the solution of the problem, to become a water, O Lord, of the problem. Hindi maging fire na pinapadami namin yung problema. Lord, gamitin mo kami, O God, na isang charcoal na umayos at maging charcoal na paalabin yung ginagawa mong mabuting work of discipleship in this ministry. So I pray, Lord, today is the day. Maraming mapapalaya at ang church na ito maging model na napalaya ng blaming others. Tuldukan na namin. Yes, Lord. It will stop right here. To the cross, Lord. Give it to the cross. Amen. Tuldukan na natin. This will be the last. Yes.
No more extension. Yes, Lord. We bring it to the cross. Let healing begin, Lord. Hallelujah. Let healing of trust, relationship na sinira, it is because hindi namin nabantayan ang puso namin. We allow to be heated and targeted by the enemy. But today is the day we stand, O Lord, to your word. Dahil ang word mo, ang totoong pundasyon na hawakan namin para kami po ay makatayo in our journey with you. Salamat, O God, for taking charge in everyone's heart and the church ministry ng High Living. And it is written in Timothy, Titus 1:15, to the pure, all things are pure. And but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and conscience are corrupted. We surrender our heart to the invitation of Titus 1:15. Hindi lang kaming aamin, Panginoon. We recognize na kapag binabago mo yung puso namin through Jesus, we can begin to see like a clear glasses. Yung mga challenges ay pang next level namin. Yung mga problema, pang paganda sa amin. Yung mga kakulangan, doon kami, O Lord, mag-take charge to be a part of it. Hallelujah. Today, let the purity starts on the inside, not on the outside. Amen. Thank you, Lord. Kakapatid, you must know na kapag may unbelief tayo, it makes everything look dark. Alam mo kung bakit ang puso natin nakakakita ng mga negative things? Dahil may unbelief tayo. Lord, palayain mo yung unbelief. Na-preach namin yun, Lord. And I pray na maging maliwanag yung danger ng unbelief. Thank you, Lord. Kapatid, when you find yourself na lagi kang nagko-complain, always suspicious, and always negative, what you will do, check the atmosphere of your heart. Baka pwedeng nandito ka sa church, pero yung puso mo, it drifted away. Right now, ask the Lord to restore your trust. I-restore mo yung trust na yan, Lord. Dahil baka may mga expectation from leaders na hindi nangyari. Yung trust na yan, it damaged the heart. Today, Lord, we don't want to leave this place na kami pa rin yung dati. So we confess that we have blamed our outside world for our inside problem. We have said, if only my situation changed, I will gonna be happy. We said, if only ito yung ginawa niya, if only, forgive us, Lord, for those uttering, if only. Today, we open our heart. Cleanse our hearts. I'll ask you, lagi ka bang nai-irritate? Lagi kang critical? You are suspicious of others? Critical of others? I ask you, is your conscience bothered sa any hidden sin you put under the carpet? I ask you, are you trying to make clean on the inside, but in the inside is full of anger? Today, ang isa nating kasama sa ating panalangin, tapusin na nating mag-pretend. Tapusin nating mag-pretend sa harapan ni Lord.
at sa bawat isa sa atin. Let us take the mask off. Amen. And let us become honest to the Lord and honest to God. Kung meron kang kailangan na kausapin na kapatiran, na you become honest because you're offended, go after this. Talk to her. Amen. Lord, search our heart. Maybe to others. Let's stop judging others by their outward actions. Dahil hindi natin alam kung ano yung mga journey ng mga tao na yan. Kaya nga sabi ni Pastor Jamil, let us give allowance. Dahil hindi mo alam kung ano yung journey ng tao na yan. Maybe she's going through a difficult situation. So when everything is pure, we will going to see yung flexibility. Amen. There is mercy. There is love. There is understanding. Thank you, Lord. So the purpose, as I will conclude here in my prayer, in 1 Timothy 1:5, under the NLT version, the purpose of my instruction is that, sabi ni Timothy, all believers, and God is telling this to us as well, would be filled with love. Yung love. Let your roots grow down into Him and let your life be built on Him. Let your faith will grow strong in the truth and you will overflow with thanksgiving. Amen. Let your life be established in the love of the Lord. Amen. Kaya itong week na ito, let's have a heart check. Every morning, ask the Lord, is my heart is pure before God? Ano yung nakatanim sa aking puso? Ano yung dapat nating patalsikin? Amen. Kaya kung merong mga hindi maganda sa puso na yan, i-deal natin before we start our work that day. When we feel critical of someone or something, mag-post tayo. And let's talk to our mind or conscience. Hanapin natin kung asan yung madumi. At let us take it. Amen po ba? And above all, meditate, memorize Titus 1:15 because this is the word for us today. This is the word for us this whole year hanggang ito ay maging culture sa atin na we will going to have a pure heart. At ang maging resulta, we are no longer critical, we are no longer blaming others, but we are taking part, we are being responsible to pray and intercede for the church. Mga kapatid, yes, let's give clap to the Lord. Remember, you cannot change your heart by trying harder. You cannot. I tried that. It will not work. You can only receive a new heart by coming to Jesus. Amen. You can only receive the love of God by asking, Lord, I receive your love into my heart. Amen. Thank you, Lord. Do not try to be clean on the outside, but in the inside is still dirty. It will not become like that. Kahit na, I will going to dress up from head to foot na wala kang nakikita. I don't mean, no, na I am clean. It is in the inside. Kaya ang linisan natin, yung nasa loob. Amen. Praise the Lord. Today, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows her after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows her after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that gives compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises
kami sa journey namin, Yes. kung paano kami mag-level up to become watchful and prayerful to guard the gates of our heart, Lord. And I pray na bawat isa sa amin maging intentional to put your word in our heart para yung puso namin mapuno ng iyong banal na kasulatan. At hindi lang mapupuno to become head knowledge. Pero ito, O Lord, ito yung magagamit as a tool na kung doon namin i-filter kung ano yung dapat na malinisan sa amin at yung purity mag-remain. Yung pangit lalabas sa pangalan ni Jesus. Amen. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that will divide that wants you rule and reign. A heart that beats a passion that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God. Salamat sa presensya mo, O Lord. Salamat sa mga salita mo, O Lord God. And Lord, tulungan mo kami, O Lord God, na isabuhay ang mga salita mo. Hindi lamang narinig namin, O Lord God. At tatatak po sa puso namin, O Lord God. Lord, cleanse our heart, our mind, and our soul, Lord God. Hindi namin to kaya, O Lord God, nang wala ka sa buhay namin, Lord God. Araw-araw kailangan ka namin, Lord God. And Lord, sa pagtatapos po namin, O Lord God, bless us, O Lord God, with pure heart, pure mind, and pure soul, O Lord God. Lord, ang kalakasan at ang wisdom na galing sa iyo ang dadalhin namin araw-araw, O Lord God. And Lord, salamat, O Lord God. And Lord, forgive us, O Lord God, sa mga kasalanan namin, O Lord God. Forgive us, O Lord God, for blaming others, O Lord God, and complaining, O Lord God. And Lord, tulungan mo kami na mag-focus sa iyo lamang, O Lord God. Yung mata namin, yung tainga namin, O Lord God, yung puso namin, O Lord God, sa iyo lamang nakafocus, O Lord God. And Lord, tulungan mo kami, Lord God, yung puso mo maging puso namin, O Lord God. And Lord, let's declare the 5 confession. By the blood of Jesus, we are redeemed, forgiven, cleansed, sanctified, justified, delivered, and healed. Lord, thank you, Lord God, for this day and always, O Lord God. We honor you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Come on, let's declare this. Surely and goodness and mercy will follow me all the days of my life, as I will continue to dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. Come, let us worship for Thee. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love
announcing yung ating anniversary sa June 19, I believe. Kayo ay ready, no? At mag-download po tayo, mag-umpisa bukas. Mag-offer po tayo ng partial fasting, no? Para sa ating anniversary. Iluto po natin yung bihon, rundown, at yung ating pong gagawin. Alright? And before that, can you give me time, is yung ating primary? Mag-practice po tayo sa ating special song na nakakantahin natin sa anniversary. At ito yung 2 Corinthians 8:9. So habang nandito ako, let's practice it. Come on na. Let's practice for 10 minutes before I go. Alright. Hindi na kayo.